Napatay ang leader ng grupong Hezbollah sa airstrike ng Israel sa Lebanon. Sa gitna ng tumitinding gulo, nanawagan na ang ilang OFW na pabilisin ang repatriation ng pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sunod-sunod na mga pagsabog ang muling bumulabog sa Beirut, Lebanon mula sa airstrikes ng Israel. Target ng Israel Defense Forces ang umano'y headquarters ng grupong Hezbollah. Inatake rin ang mga gusali na pinagtataguan raw ng mga armas ng grupo. Kakampi ng Hezbollah ang grupong Hamas na kasalukuyang tinutugis ng Israel sa Gaza. Sa kasagsagan ng airstrike, napatay ang mismong leader ng Hezbollah na si Sayed Hassan Nasrallah. Kinumpirma yan mismo ng grupo at ng Israel military. Nagbunyi ang mga taga-Israel matapos i-anunsyo ang pagkamatay ng Hezbollah leader. Habang ang mga taga-suporta naman ng grupo, ipinagluksa ang pagpatay kay Nasrallah. Kaliwat ka ng kilos protesta ang isinagawa sa Lebanon at iba't ibang bansa para kondinahin ang Israel. Ayon sa Hezbollah, gagantihan nila ang Israel dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Sa gitna ng tumitinding girian ng militanteng grupo at ng Israel, nanawagan ang ilang OFW sa Lebanon para sa mabilis at maayos na repatriation plan ng gobyerno. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, nasa 500 Pilipino pa lang ang nakauwi na ng bansa. 5% lang yan ng 11,000 populasyon ng mga Pinoy sa Lebanon. Nasa 1,000 Pinoy naman ang nagpoproseso ng dokumento upang makauwi ng Pilipinas. Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon na ihanda ng ating mga kababayan ang kanilang mga pasaporte at kaukulang dokumento sa oras na magkaroon ng biglaang evacuation. Hinimok rin sila na magparehistro sa Mandatory Repatriation Program habang bukas pa ang paliparan sa Beirut. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.